sa pag-aabang, sapagkat ang dapat talaga maging clean sa panahon po natin ng tao, iyong ma-clean niya 100% na iyong Panginoon, yung Diyos, sa kalagayang espiritu, ay kailangan mahayag siya sa isang tao at sa anong paraan. Na ang paraan po kailangan yung made by God, mahayag sa ating panahon mula sa espiritual na pag-uutos, mula pa sa 10 utos, hanggang po sa panahon po natin. So, tayo po ay nagbabahagi mula sa mga matatagal na po sa Ebanghelyo, na mga nag-aaral ng salita ng Panginoon, at maging sa mga baguhan, maging sa mga nag-aaral sa Bible School, maging sa mga iba't ibang grupo na nagsusuri sa salita ng Panginoon. So tayo po, ito po ay para sa lahat sa pag-aaral lang po natin. So meron po tayong mga 1 oras para po ibabahagi natin sa bawat isa sa anumang nakasulat po sa banal na kasulatan. Okay, balikan natin. Sa aklat po ng Isaiah chapter 9 verse 6. Tingnan natin. Isaiah chapter 9 verse 6. Sapagkat sa atin ay ipanganganak ang isang bata, sa atin ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-mangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. So doon po sa scripture, sa Old Testament, malinaw po ang pagkasabi sa Tagalog. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamahala ay maaatang sa kanyang balikat. Anong pagkasabi sa scripture? Sa babae, iaatang ang pamahala. Ang sabi ng Biblia ay sa lalaki. Ibig sabihin, kung may sinulat si Apostol Pablo na ang babae pwedeng mag-preach, pwede pong mangaral in terms of evangelism, pero hindi po pwede na mamuno ang babae, sapagkat ang pinag-uusapan dito, the government of our God Almighty through Jesus Christ. So, para po hindi masira ang prophecy, mga kapatid kay Kristo, ang sabi dito, at ang pamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-mangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. So ang propesya po, halos alam na po ng marami, ang katuparan na ito walang ibang ating Panginoon Jesucristo. Amen. At lumitaw si Christ sa panahon ng New Testament kay Virgin Mary. Pero ang John 1:1, nilinaw po na in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So bago po lumitaw si Christ physically kay Mary, ay nag-exist na po siya spiritually, yung Word. So, paglitaw po ni Christ kay Mary, tumakbo po yung 9 months bago siya pinanganak, at nagkaedad siya ng 30 years old, nag-start ang kanyang ministry at natapos po supposedly 3.5 years. So, kung babatayan natin lahat po yung last days, which is 7th day, from 1 day up to the 7th day, kasama po yung made by God, which is the 7th day, na yung 3 days and 3 nights sa panahon ni Jesus Christ, mula nung siya namatay, at sa kanyang pagkabuhay na maguli, ang Savior po natin ay inilagay sa dungeon, sa libingan, at nandoon lang po ang kanyang katawan sa loob po ng 3 araw, 3 gabi.
Yung kamatayan niya hindi para sa kanya, kundi para sa atin. Amen. Sapagkat kapag pinag-usapan po ang hintil, walang tipan, walang Diyos, walang pag-asa, hindi ka bahagi sa bansang Israel. So kailangan natin ng Sibyo. Amen. Kaya po ang reason na tinanggal sa Israel ang bilang unang bayan ng Diyos ay inilipat sa bansang nagkakabunga na sa panahon po natin bilang mga hintil at ngayon na kay Kristo, yung ginawa ng Diyos, yung sabat na ito, yung ikapito, si Kristo ang katuparan. Kapag nanampalataya ang isang tao kay Kristo at sumunod sa kautusan ni Kristo, lahat ng ginawa ni Kristo ay gagawin din po sa panahon po natin. Ngayon, sino ang babalikan niya? Sapagkat babalik ang ating Panginoon ayon sa Scripture, pero walang nakakaalam. At ang babalikan niya sino? Amen. Sa ipinakita ng Scripture mula pa sa Old Testament, kung paano sila si Noah nakaalis po sa Egypt. Yan po ang history. At ang simula noon, sila ay pinapatay ng kordero. At sa ika-14 na araw, ayon sa Exodus chapter 12, ay papatayin ang kordero. So anong buwan yun? First month of the year. So ano yung first month of the year sa Hebrew calendar? Abib or Nisan. O sa ating panahon sa Gregorian calendar, ang Abib ay binubuo ng March, April. So, sa competition ng tamang pag-compute po, lalo na sa paglilingkod sa Diyos, ang first month of the year ay April. Amen. So, pag kinenta niyo po, from April up to December, ilang buwan? Di ba po? Kaya po nag-celebrate ang Roman Catholic sa December 25 dahil birth of Jesus Christ. 9 month naman talaga. Pero, ang first month of the year na ginagamit po, mga kapatid, kay Kristo, hindi po yun para sa birth of our Lord Jesus Christ. Sapagkat ang first month sa competition po sa birth ng ating Panginoon si Kristo ay July. Bakit po? Dumating si Gabriel sa ika-6 na buwan, Lucas chapter 1 verse 26, na ang buwan ng ika-6 ay June. Amen. So kung ang binhi pumasok kay Mary spiritually, ang competition assuming sa 1 month ay July. So anong buwan ka magtatapos sa 9 months sa competition? Lalo na sa mga accountant, magagaling po kahit wala ng papel at ballpen, kabisado na sa utak. So March po siya magna 9 month. Amen. So, kapag nahayag siya, napatunayan, ibig sabihin, sinong nagtuturo sa mga taong yun, bakit nagampanan nila? Sapagkat may bilang yun. Amen. So, after Passover, ika-14 ng Abib, ilang linggo ka magbilang hanggang Pentecostes? Ayon sa Scripture, 7 linggo. Sa 7 linggo, ilang araw yan? Di ba po? 49 days. Sa pagkinabukasan, 50 Pentecost. So after Pentecost, sapagkat mayroong 3 piyesta po sa loob ng isang taon, Passover, Pentecost, and Feast of Tabernacle. So after Pentecost, ilang buwan naman bago tayo mag-celebrate ng Feast of Tabernacle? Ilan? Di ba po magbibilang ka uli ng 7 months? So, yung competition na yon, na uwi kay Kristo, na kung si Kristo dumating na, sinong nagtuturo ngayon sa atin para i-celebrate ng tamang celebration diyan? Amen. Ibig sabihin po, yan ang identification sa panahon po natin, ang made by God through Jesus Christ, na ang identification po, iyong pagtupad sa itinakda ng Biblia ng kaganapan si Kristo, na dinidiin ng Scripture, na yung panggoberno ay iaatang sa kanyang balikat.
Ibig sabihin kung ang church may leader po, ang papairalin niya yung panggobyerno ni Kristo, hindi yung panggobyerno ng tao. Ay tayong mga followers po, masunurin sa mga pastors, bishop. Sabi ko doon sa kaibigan ko, may kaibigan ko bang bishop? Sabi niya ako, dininiwala ng bishop. Sabi ko, bakit po? Kasi may bishop dito, Lasinggiro. May bishop dito sa Bungiro. Sa makatuwid, kung may sandibutan pong sa Bungiro, bakit sila naging sa Bungiro? May bisyo. Then meron din naglilingkod sa Diyos na may bisyo. So paano tayo susundin ng sanlibutan? Ibig sabihin po, nayurakan na po yung kabanalan ngayon mismo ng mga taong natuunawa sa salita ng Diyos. So, paano darating si Kristo sa isang tao? Paano magpahayag si Kristo sa isang tao? Amen. Kaya po, itong spiritual coming of the Lord, napakasilan po nito. At napakahalaga po sa ating panahon na inintindihan natin ito sapagkat ang babala ng Biblia sa Mateo chapter 24, gutom at salot po, kahirapan, pasimula lang. Hindi pa end of the world. So, yung atin pong dinanas ngayon, wag namang mangyari na tumaas pa ang kaso after 15. Hindi na po pangkaraniwan ang nangyayari sa ating panahon. Tayo nagpasalamat sa Panginoon sapagkat ang pinag-uusapan natin ngayon po, ito po yan. Magmula doon sa tatlong binanggit natin, 7D. Kasunod, first day of the week. Kasunod, New Year. Birth of Jesus Christ. Pito yun. So yung pito na yan mga kapatid, biblically, sa tulong ng Diyos, nagampanan po natin. So yung pito na yan, wala sa ilalim ng traditions of man. Lahat po ngayon mga kapatid, encourage natin, especially the leaders of the church, na huwag isiping kalugihan po natin kapag atin pong ayusin ang implementation ng pagsamba, ang mga gawaing paglilingkod ng taunan, maging mga lingguhan, sapagkat ang pagparito ng Panginoon, walang nakakaalam. Amen. Ngayon, kung walang nakakaalam, sinong nakakaalam? Amen? Okay. Tingnan po natin na mga kapatid kay Kristo, sapagkat tayo ay nasa last days, na ang last days na ito ang tinutukoy ang ating Panginoon sa Kristo. At ang last days na tinutukoy, after nung siya ay naparito physically, babalik siya spiritually. So yung scripture po na kung paano nakita paroon sa langit, ganoon din ang pagparito niya physically. Tayo po yung physical na tinutukoy doon, nais ko pong ilidiin yan. Na yung physical na yung makikita ngayon, ang physical na yun which is church, yun po ang spiritual body ni Christ na makita sa kanila yung implementation na mula sa Word at nagkatawang tao through Jesus Christ at babalik siya spiritually, tayo yung physical. So, ang physical po ngayon, kung dumating na, ay hindi pwedeng bukas ka ready. Laging ready ka. Laging ready po tayo. Sapagkat darating siya, walang nakakaalam. Kaya po, ang ating encouragement sa buong mundo, galit at puot, sama ng loob, tanggalin na yan sapagkat bukas makalawa, walang nakakalam kung ang buhay natin kukunin. Amen. So, ang atin ngayong pupukusan, yung panahon na walang nakakaalam. Okay? So, start po tayo, brother. Sa Mateo chapter 24, verse 27. Chapter 24, verse 27, Matthew. Sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kalunuran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Alam niyo, mga kapatid, tayo may mga edad na. Alam po natin ang bilis ng kidlat. Gaano kabilis? Ikaw, Sister Celeste, nakakita ka na ba ng kidlat?
Gano'ng kabilis ang kidlat? Kasing bilis ba ng boses natin kapag sumigaw? Dinig agad. Pag sumigaw tayo dito, makakarating kaya sa Pisuan? Hindi. Makarating kaya sa Quezon City? Hindi. Pisuan nga, hindi ka makarating Quezon City pa. Pero ang kidlat, pag sinabing buong Quezon City yan, pag tumunog yan, pag kumidlat yan. Ang sabi ng scripture, for as the lightning cometh out of the east, and descendeth even unto the west, so shall also the coming of the Son of Man be. Kung babalikan po natin ang Malakias chapter 3, sa violation po ng buong mundo laban sa Diyos. Ibig sabihin, ang whole universe, north, south, east, west, ang kidlat ganun kabilis. Mula Pilipinas hanggang Amerika, ganun kabilis ang bilis ng kidlat. At ang sabi dito, at nakikita hanggang sa kalunuran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. O sige nga, anong pagkaintindi natin sa pagparito ng anak ng tao? Ano po ang payo niya sa panahong yun? Saan man naroon ang bangkay ay doon magkakatipon ang mga uwak. Ha? Sa panahon ng coming of the Lord, dumarating ang panahon kung saan ang bangkay doon nagkakatipon yung uwak. Ang nasa isip natin, di ba? Burol. Pag may burol, may lamay, may kainan. Ha? Di ba yun ang inisip natin? Pag may patay, may lamay, may kainan. Ang inisip natin, karamihan po sa pagtuturo talaga, ganon. Sa spiritual pong paliwanag dito, kung saan ngayon maraming bangkay, ibig sabihin, kung saan ngayon maraming pang naghihintay sa Panginoon, iyan po ay tinuturing ng bangkay. Kapag naghihintay, at dumating yung panahong pagbabalik na hindi talaga siya dumating, sabi sa Mateo, na habang may naghihintay, hindi siya darating. O, sino naghihintay ngayon sa Panginoon? Di ba merong paliwanag si Apostol Mateo na nag-isi-isi mo na siya sa mundong ito kasi hindi pa dumating ang kanyang pagparito. Nangamatay na lang ang aming mga ninong, sabi niya. Ngunit hindi pa nakita ang kanyang pagparito. Amen. Sapagkat hinihintay nila literal na darating. So, sa spiritual pong pagtuturo, bakit ka pa papasok ng church? Bakit ka pa dadalo sa gawain ng paglilingkod? O tayo? Kung damating man lang sa literal, di maghihintay na lang ako sa bahay. Tayo, maghihintay lang tayo darating siya. Darating pala siya literally. So bakit ang church binuo ito as a spiritual body of our Lord Jesus Christ? Ibig sabihin, yung anon time by His second coming, ang church madadatnan niya base doon sa 7. Na yung 7 na yon, iyon po ang kailangan makita sa church sapagkat yung church na yon ang identification ng kanyang anon time. Kaya ang church po, kapag ang isang church or individual or tao dumating sa punto ng isang tao tinatamad siya, hindi na siya ginaganahan, ibig sabihin walang manifestation yan. I'm sorry to say. Kahit nakakalungkot po yun. Kaya ang paliwanag ni Apostol Pablo, pray without ceasing, ibig sabihin ang tanging paraan para lumakas at manindigan tayo sa panahon ngayon, kailangan panalangin sa Panginoon na ang kanyang pagparito, datnan tayo na malusog, malakas na kahit may edad tayo, feeling natin walang karamdaman.
Piling natin masigla, piling natin walang vaccine, piling natin walang pandemic, piling natin wala pong virus. And that is our spiritual mentality sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat, Thessalonica, datnan po tayo na buo. Anong meron sa katawan? Kaluluwa, katawan, at espiritu. Ibig sabihin, kailangan ang katawan natin kontrol ng Espiritu Santo, ang kaluluwa natin ay gumaganap sa made by God. At yung Espiritu binigay sa atin, the legitimate Spirit, ito po ang mag-guide sa atin kontak galing sa Diyos. Para yung sinabi ng Diyos, sasabihin sa ating katawan, susundin ng kaluluwa, siyang ginagawa natin ngayon. Against the earthly system, which is the traditions of man. So, ang sabi dito, saan man naroon ang bangkay, ay doon nagkakatipon ang mga uwak. Tatanungin natin ng ibang mga sister, paano mo makita ang isang bangkay? Sa ating panahon, nakahiga sa kabaong, wala nang hininga. May bulaklak sa paligid. Pag tinanong mo, ano yan? Unang sasabihin mo, patay. Sa panahon natin, as a servants of the Lord, in every churches, ang sabi ng Scripture, tuwing kailan nyo gagampanan ang communion? Eh, sinong sasagot? Dapat banal na kasulatan. Anong sabi ng banal na kasulatan? Tingnan natin. Exodus chapter 13 verse. Tingnan natin po so. Kung kailan po ginaganap yan? Chapter 13 verse 10. Tingnan natin. Exodus chapter 13 verse 10. Exodus 13 verse 10. Isa sa wagawa mo nga ang palatuntunan ito sa kapanahonan nito taon-taon. Sinong sumulat niyan? Si Propeta Moises, propeta ng Diyos, mahal ng mga Muslim brothers yan. Sapagkat si Moises ay kinikilala ng propeta ng Diyos, which is major prophet yan. So ang sabi, taon-taon na ang kaganapan ng Passover ay si Kristo. Sa panahon ni Kristo, sa sulat ni Apostol Lucas sa chapter 2 verse 41, sila si Mary pumunta din po sa Jerusalem taon-taon. Ngayon po, anong nangyari sa Passover? May weekly, may quarterly. Pastor, tama pala kami kasi yearly. Yearly nga, pero kumusta? 14 ba ginaganap? Yun lang. Anong sabi ng Scripture? Gampanan siya taon-taon. Anong petsa patayin? Sa ika-14. Diyan din po sa Exodus chapter 12. So, ibig sabihin po, yung original commandment of God sa kanyang propeta, inilinaw po na isa ito sa violation ng buong mundo. Ngayon, tinanong po tayo niyan, Pastor, sabi kasi dito, tuwing inyong alalahanin. O kailan mo tuwing inyong alalahanin? Sa tuwing may patay, tuwing may kasal, tuwing may binyag? Hindi. Ang sabi ng Scripture, taon-taon. Ngayon po, ipinakita dyan sa Scripture na ang panahong yan, sa binasa natin doon sa sinimulan ni Pastor Arman, sa verse 29, datapwat karakarang pagkatapos ng kapigatian sa mga araw na yaon ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag at mga laglag ang mga bituin mula sa langit at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. Pag sinabing langit, pag inaral po natin, luklukan niya. Sa panahon po natin, sa bawat pamunuan, sa bawat nation, mga ngatal po, darating ang panahon sapagkat itong pangyayari sa panahon po natin, hindi po tayo nananakot, hindi po tayo nagbabala. Warning na ito ng Diyos sa buong mundo. Either
made ng tao o sino man, sapagkat meron pong mga tinatawag na two kinds of will of God, permissive will and perfect will. Ngayon, sa pangyayaring ito, may mga luklukan, may mga pamahalaan po na magkakaroon po ng pangangatal. At bawat po, sabihin na lang po natin, mga kilalang tao sa ibabaw ng daigdig na ito, mga sikat, ilalaglag ng Diyos pagdating ng panahon niya. Bakit po? Sapagkat yung ikaw at ako ay nasa mababang kalagayan, panahon yan para itaas ka ng Diyos. At yung mga taong hindi nag-i-implement, leader man kung sino man, sa mga made by God, ibababa ng Diyos yan. So ano pong ibig sabihin? Sa Hebrew chapter 7, lahat po tinanggal ang mga kautusan mula sa pagkuha ng mga saserdote mula sa angkan ng bibita, sapagkat si Kristo yung darating. So ibig sabihin, inilagay si Apostol Pablo bilang example sa ating panahon na yung alam ni Apostol Pablo, tinanggal niya yon at nag-aral siya sa Espiritu na tinutukoy po yan sa panahon po natin. Ngayon, marami pong hindi tumatanggap kay Apostol Pablo. Anong dahilan? Sapagkat maraming mga tao ayaw magpuri kay Apostol Pablo. Amen. Tayo po ay nagpakorek sa Diyos at sa mga apostol. Kaya atin po itong binabantayan yung panahon ng pagparito ng Panginoon na walang nakakaalam. Sa verse 27 po, ipinakita ang scripture kanina sa binasa, sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kalunuran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. So, ang citation po natin from end to end, nangyayari na, hindi pa? Nangyayari na. Kita na po natin. At salamat sa technology na inform sa atin at nalaman natin yung pangyayari. So, sunod po na scripture. Verse 36. 26. Ng Mateo. Tungkol sa araw at oras na iyon, walang makakaalam. Oras at araw. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Walang nakakaalam. Kaya pag sinabi pong darating ang Panginoon 2025, 2026, base sa scripture, walang nakakaalam. Sino lang nakakaalam? Ibig sabihin, ang coming of the Lord, hindi talaga siya literal, sapagkat ang literal ay church. At yung coming of the Lord na tinutukoy, bakit hindi literal? Sapagkat espiritu naman talaga siya. At yung espiritu na yun, sabi sa Romans chapter 8, na ang sino mang walang espiritu ni Kristo ay hindi sa Kanya. Kailangan ng tao ang espiritu ni Kristo, na yung taong yun physically, pag nahayag sa kanyang espiritu ni Kristo, ang makita sa kanya hindi ang kanyang sarili, kundi si Kristo. Amen. Kung sa isang tao ay makita ang kahinaan, ang kasiraan, hindi si Kristo ang nahayag sa kanya, kundi ang kanyang sarili. So, ang identification po diyan, walang manifestation ng Espiritu Santo. Amen. Kailangan po natin ang tunay na manifestation. Sapagkat ayon sa Romans chapter 12, huwag kayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito. Ngayon po, mga kapatid, sinong naki-unite last December 25? Sinong naka-unite last January 1? Kaya sabi ko sa post ko, nasaan na ang paninindigan ng mga born again? Ang current po ng kasalanan sa mundong ito, mahina ang baha na buhos ng dam. Pag mahina ang tuhod po natin na pagtibayin sa paglalakad sa isang lawa, talagang matatangay ka, mga kapatid ni Kristo. Kahit sabihin mo magaling ka lumangoy sa lakas ng current, hindi natin kaya. Kaya po yung ibang mga kapatid kay Kristo, naglalagay na ng tali para hindi po matangay. So ang tanong dito, hanggang kailan ang tibay ng tali na tinatali?
ng tao sa kanyang katawan. Kung lubid, linggo lang, buwan. Bakal, kakalawangin, taon lang, 10 years, 15 years. Ang kailangan po natin, mga kapatid, yung manifestation ng coming of the Lord. Kaya ang tanong, nasaan ang mga born again pagdating ng tradition sa mga? Hindi makikita ng sanlibutan, sabihin ng sanlibutan, ganun din pala eh. Ba't ba ako mag-born again? Ha? Sister Celeste, Sister Marisa, Sister Bilia, brother, Sister Cheng, ba't pa tayo mag-born again kung ang trabaho ng sanlibutan ginagawa lang natin? Ha? Anong meron sa born again? Anong mapapala natin sa born again? Except a man be born again, you cannot enter the kingdom of God. Ibig sabihin, pag born again ka, papasok ka sa karya ng Diyos. Amen. Doon ang manifestation. So yun pong tanong dyan. The unknown coming of the Lord, saan natin makita yung manifestation? Sapagkat individual po, tinutukoy ng Biblia. So, ipinakita ng Scripture, ngunit tungkol sa araw at oras na yun, walang makakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. So, malinaw. Spiritual coming of the Lord ang mangyayari. So, kung hindi siya nakikita, prepare tayo lagi. Amen. Ako nga, pag may naramdaman ako dati na parang iba ang tibok na aking puso, sabi ko, tapos na mag-mission ko, Lord, o nagpatuloy ko pa. Kasi kung tapos na, salamat sa Panginoon. Ay kung hindi pa tapos, di continue. So, laging prepared po yan, araw-araw, panalangin, dulog sa Panginoon, sa kalooban niya, at anumang mga kaayusan, mga mission sa iba't ibang lugar, ginagampanan po natin. Sapagkat anytime, walang nakakaalam. Ibig sabihin, kailangan i-maintain ng tao ang tinutukoy na Scripture kung ano po ang dapat gampanan natin na hindi po sa pagganap ng seasonal, kundi ito ay maituring na tayo ay larawan doon sa kanyang pagparito spiritual na ang larawan niya makita sa mga tao na tumutupad batay sa itinakda ng Biblia. Kaya tinatanong ko po yung isang kaibigan po natin. Sabi ko, ikaw ba po ay naniwalang may banal? Sabi niya, walang banal. Hindi ako naniwala. Okay, hindi ka naniwala. Paano yung papasok sa kaharian? Banal. Sabi niya, pagpasok sa kaharian, pero sa mundong ito, walang banal. So, ibig sabihin, hindi ka naniwalang may banal. Hindi. Kaya pala eh. Hindi mo naintindihan yung sitwasyon ng Savior kung kailan siya nagmula sa mundong ito, ano ang ginawa niya sa panahon ng pagligtas sa atin, at ano ang mangyayari sa kanyang pagparito. Ano po ang kanilang understanding? Ang pagparito literal, which is good. Literal. Pero ang tinutukoy tayo po niyan, hindi siya, sapagkat siya yung Espiritu. Kaya walang nakakaalam ni anghel ni ang anak sapagkat ang Espiritu na hindi nakikita, siya yung darating. Kasi kung alam ng tao po ang kanyang pagparito, pinaghandaan na. Amen. So alam mo, parito ang Panginoon by 2025. So anong gagawin mo sa ilang mga taon? 22 ngayon, 23, 24. So kung ikaw bilyonaryo, isang buwan ka sa Amerika, isang buwan ka sa ibang bansa, isang buwan. Ganun gagawin mo, maglustay ka na kasi alam mo, year 25 darating siya. Or 26, or 27. Amen? Ganun din po tayo. Year 2027 pa, darating ang Panginoon. Hindi mo na ako atin sa gawain. Hindi mo na ako focus, banjing-banjing lang muna. Doon na ako sa 1 week na lang. Tiyak yun, masasalubong ko ng Panginoon. Ganun ba yan? Wala nga nakakalam eh. Bukas makalawa, gabi madaling araw, hapon, walang nakakalam. Kaya mapalad yung mga nagtapos ng guro, ng engineer, ng doktor, na pagkatapos ng kanilang graduate, nakapagtrabaho na sila ng 10 years, 15 years sa company. Buhay pa sila. Amen? Kaya, yung mga professional
mayaman, mga bilyonaryo na talagang nagsaya sila ng maraming taon. At ngayon sa panahong ito, loobin ng Diyos mabuksan ang bawat puso't isip ng sinuman. Sapagkat ang pagparito ng Panginoon, walang nakakaalam. Ibig sabihin, kung handa tayo sa pagparito ng Diyos, kailangan yung ating emotional matanggal yun. Amen. Sabi nga ni Brother Jose nung namahinga ang kanyang tatay, oh, sige, pusin na yan. Nung buhay pa yan, hindi kayo nag-ano dyan. Ngayon, magpatek, iyak kayo. Sabi ko, matindi sinasabi ni brother. Sabi ng sister niya, Pastor, pananayon na yan, isip-isip ko. Kidlat yata dumating dito. Ganun po ang kidlat. Hindi mo maisip kung gaano kalakas, gaano kabilis, na bakit nasabi mo. Bakit na nakita ng tao ang bilis ng kidlat literal at ang ginamit na example sa pagparito ng Panginoon, iyong kidlat. Ngayon, ang sabi ni Apostol Lucas sa kanyang panahon, pakibasa po sa Lucas chapter 12, verse 40. 12 verse 40. Kayo rin naman ay magsihanda, sapagkat sa oras na hindi ninyo iniisip, ang anak ng tao ay darating. Niisip, dumating ang panahon, hindi iniisip ng tao kung kailan darating ang anak ng tao. Ang inahanda ng marami, funeral plan, cemetery plan, para pag namatay, wala nang problema ang pamilya. Para sa pisikal. Ngayon, paano yung para sa espiritual? $1,000,000 ang sumama sa iyo sa libingan. 1,000,000 ang ginastos mo sa lamay. Ginto, pilak, pinadala mo sa libingan. Pinalibing mo sa pinakasikat na cemetery. Pero ang kaluluwa, kung may nakita kayong pulubi dyan sa IDSA, walang ligo, walang kain. Ganon ang katayuan ng isang tao na hindi naghanda sa kanyang sarili pagdating ng Panginoon. Pastor, paano mo nalaman? Malalaman natin yan, mga kapatid. Okay. Sa sulat ni Apostol Pablo, unang Tesalonica, chapter 5, verse 2. Sabi kanina, sapagkat sa oras na hindi ninyo iniisip, ang anak ng tao ay darating. Okay. First Thessalonians chapter 2, chapter 5, verse 2. Verse 2. Sapagkat kayo rin ang mga lubos na nakakaalam Amen. na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Medyo, kung ang bahay ng isang tao, kasing laki ng hita ang bakal, mag-iisip na siya safety ang kanyang bahay. Yung pagpasok ng magnanakaw, hindi talaga makapasok. May rihas eh. Kung itong bahay ni Brother Jose, ganito lang kasimple. Isang yero, tuklapin mo lang, pasok magnanakaw. Amen. Anong teknik ng magnanakaw para manakawan ng isang tao? Kung hindi ka kayang pasukin sa iyong bahay sa labas, pagbukas mo ng gate, papasok yun. So anong kwenta ng barrier? Ibig sabihin, kung ang isang tao sa paglilingkod sa Panginoon sa panahon natin, na binabaliwala yung coming of the Lord, na doon sa mga may hirap, kahoy lang at kapirasong bakal ang gamit. Bakit maiingatan tayo at maprotektahan? Sapagkat nakahanda ka sa pagparito ng Panginoon. Amen. At doon sa mga handa na yon, hindi siya naghanda ng material na katakot-takot para isipti ang kanyang pamilya, ang kanyang sarili. Kundi ang hinahanda niya ang tamang paglilingkod sa Diyos. Amen. So,
Kayo rin naman ay nangagsihanda sapagkat sa oras na hindi ninyo iniisip ang anak ng tao ay darating. Ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat, pakiulit po, verse 2, 1 Thessalonica. Sapagkat kayo rin ang mga lubos na nakakaalam Oh, na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. gaya ng magnanakaw sa gabi. Eh, sino nakakaalam? Eh, kung sasabihin ng magnanakaw, Sister Ching, mamayang alauna, nanakawan kita. So, anong gagawin mo? Ay, lahat ng kandado bibilhin mo na sa YouTube para ilagay mo na sa bawat corner. Oy, darating ang magnanakaw may alauna. Pero ang Panginoon, hindi sinasabi kung kailan. So, bakit ikaw at ako maghanda? Walang nakakaalam. Amen. Bakit maghanda? Walang nakakaalam. Tayo pag may sakit, bumibili tayo ng gamot. Nung pumasok ang Omicron ba? Nagpila po ang mercury drug. Halos nagpanik ang mga tao sa mga gamot. Sabi ko, paano tayo? Ang pumasok sa isip ko, kung tama ang paghahanda mo sa paglilingkod sa Diyos, pinakamabisang medisina yan ng Diyos sa atin. Biglang inom mo, Sister Marlene, hiniko ko yung ulo. Walang lagnat. Ang sabi sa Google, kapag may lagnat, virus yun. Amen. Sabi Sister Bilya, pakainin mo na lang ng luya. Sabi ko talagang magaling herbalist to. Tumitigil-tigil po ang kanyang ubo. At sa tulong ng Panginoon, yung pinagpipilahang gamot, hindi naman yan ang iniinom din niya. So tulong ng Diyos, nag-unti-unti po yan. Inisip ko, saan kaya kung Sister Marlene nag-uubo, napipick up sa atin kung pagsishare? Ayun, nandoon siya sa dulo yata. So tayo po, alam natin kung paano natin i-adjust ang ating sarili. Hindi tayo ang magsabi sa tao para mag-adjust siya. Tayo, sapagkat ang manifestation ng Holy Spirit, mananahan sa isang tao at sasabihin ng Espiritu Santo, ito ang dapat mong gawin. Amen. So ang sabi ng Scripture, walang nakakaalam. Amen. So papasok po tayo ngayon sa Revelation chapter 3 verse 3. Revelation chapter 3 verse 3. Alalahanin mo nga kung paano iyong tinanggap at narinig. At ito'y tuparin mo. At magsisi ka. Kaya't kung hindi ka magpupuyat, ay paririyan ako gaya ng magnanakaw. At hindi mo malalaman kung anong panahon paririyan ako sa iyo. Anong panahon, hindi nalalaman ng tao. Kailan, anong oras, hindi alam ng tao. Ang tao ngayon, pag may isisis, kumpiyansa na, pag nilibig may pera, okay na yan. Hindi po ganun, mga kapatid. Ako may isisis. Halos lahat tayo may isisis. Eh kung ganyan lang ang understanding, hindi na tayo magtuturo, hindi tayo mag-mission. Pero ang ipinakita po dito dahil walang nakakaalam na kailangan po handa tayo, sabi ng Scripture. So sabi ng verse 3, remember therefore how thou hast received and heard. Tinanggap at narinig. Ano kaya ang mga taong ito? Beginners o hindi? Ay kung sabihin natin, walang radyo, meron. Walang TV, meron. Walang YouTube, meron. Walang Facebook, meron. Lahat may information na sa buong mundo ngayon. Ano yung narinig? Baptism. Bautismado na. Ano yung tinanggap? Pananampalataya kay Kristo. Bakit hindi naalala ng tao ngayon? Ang sabi ng John chapter 14 verse 26,
ang Espiritu ay magtuturo sa lahat ng bagay at magpaalala sa lahat ng bagay. Bakit ngayon hindi naalaala ng tao? Hindi pinaalaala ng Espiritu. Ha? Iyong narinig, iyong tinanggap, nasaan na ngayon? Wala nagpaalala ng Espiritu Santo. Sapagkat ang Espiritu Santo ang magtuturo sa lahat ng bagay at magpaalala sa lahat ng bagay. Iyong narinig at tinanggap, ang sabi ng Scripture, ay ito pa rin mo. Iyong narinig at tinanggap, ito pa rin mo. Di tinupad mo na. Dumating yung pagsubok, ayoko na. Sabi ng Scripture, kailangan to pa rin mo yung narinig mo at tinanggap mo. Kung may dumating pagsubok, may sinasabi ba ditong atras ka? May sinasabi ba ditong magbago ka ng kaisipan? Sabi ni Apostol Paul, Philippians 1:21. Pakibasa nga, brother. Philippians 1:21. Ngunit kung ang mabuhay sa laman ay siya kong palad, ito ay magiging mabungang pagpapagal na aywan ko kung ano ang aking pipiliin. Anong pipiliin natin? To live for Christ and to die without Christ. To live for Christ and to die for Christ. Yan ang standing. Amen. Ngayon po, balik sa atin yung ating pong time. Kung kailan po tayo ngayon lalabas. Curfew. Control na naman tayo. Sapagkat mahal tayo ng gobyerno na kailangan po tayo i-safety laban sa ikapapahamak. Dahil 1:14 ngayon. So, salamat sa mga vaccinated na. Salamat din sa mga may booster na. At salamat din sa wala pang booster. Amen. Ngayon po, ang sabi ng Scripture na binasa ni Pastor Arman, anong pagkasabi? Ngunit kung ang mabuhay sa laman ay siya kong palad, ito'y magiging mabungang pagpapagal na aywan ko kung ano ang aking pipiliin. Tayo, anong pipiliin natin? Mabuhay kay Kristo. Anong pipiliin natin? To live for Christ and to die for Christ. Ngayon, ang sabi ng Scripture, Revelation chapter 3, alalahanin mo nga kung paanong iyong tinanggap at narinig. At ito pa rin mo. At magsisi ka. Kaya kung hindi ka magpupuyat at paririyan akong gaya ng magnanakaw, at hindi mo malalaman kung anong panahon paririyan ako sa iyo. Itong ginagawa natin ngayon, pagpupuyat. Na ang pagpupuyat na ito ay ang pagganap natin sa made by God. Na siyang katuparan ng Isaiah chapter 9 verse 6 and 7 na ang kanyang kaharian ay walang katapusan. Ngayon, kailangan po ang tao magsisi kung saan po nagkamali. Alam ng Diyos yun. Alam din natin kung saan tayo nagkamali. At ang sabi dito, alalahanin mo nga kung paanong iyong tinanggap at narinig. Tinanggap natin ang tamang bautismo. Narinig natin ang kabanalan. Narinig natin ang kingship of our Lord Jesus Christ. Narinig natin ang spiritual coming of the Lord. Dumating yung pagsubok. Takbo, atras. So paano mapatunayan ng isang tao na siya ay to live for Christ and to die for Christ pagdating ng problema, takbo? Paano? Problemang malaki yun, mga kapatid. Ang dami pa natin mga mahal sa buhay na hindi pa naakay sa gawain ng paglilingkod. Ang dami pa nating mahal sa buhay na hindi nadala sa tamang paglilingkod sa Diyos. Kaya sabi ko sa kaibigan ko, nasaan ngayon ang mga paninindigan ng mga born again? Naniwala
sa tamang paglilingkod sa Diyos. Pero pagdating ng tradition sa MAC, United, anong sabihin ng sanlibutan? Ay parehas ng pala tayo. Amen? So bakit pa ako mag-i-encourage ng mga kaluluwa kung ako naman din ay nakikiayon sa takbo ng mundo ito? So nasaan ang manifestation ng Holy Spirit ng coming of the Lord? Amen? Kailangan ang church, ang body, iisa ang understanding. Hindi po tatlo. Sapagkat tatlo, ang isa naghihintay, yung isa po nainip, yung isa nag-claim dumating na. Ay kung nag-claim ka na dumating na, yung 7 tinutukoy na yan, kailangan hindi na po natin bibigyan ng Espiritu doon sa 7 yun. Sapagkat kung ako tatanungin po, hindi naman ako nakarating sa iba't ibang panig ng daigdig, masabi ko na lahat ng kalukuhan na gawin ko na nung wala pa ako sa Panginoon. Amen? Bagamat iba't ibang ang mga dinanas natin sa bawat buhay po natin. Pero, sa tulong ng Panginoon, ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang panahon, binigyan siya ng tinik ng kaaway. Na doon sa tinik na yon, yun ang laging nasa isip niya, na kung wala yon, maaaring matangay din siya. Kaya ang nilagay sa atin, bawat isa mga kapatid, yung tinik ni Apostol Pablo, yun din sa ating panahon. Na nakapokus tayo sa sinasabing panahon na pagparito ng Panginoon na walang nakakalam. Kaya ready tayo. Handa po tayo sa darating ang Panginoon walang nakakalam. At doon sa Revelation, binigyan pa ng pagkakataon na yung narinig at tinanggap, kailangan gawin niya ang pagsisisi sapagkat kung hindi, darating siya. E ngayon, kung darating siya, hindi handa ang tao. Hindi prepared. Sino nang kumita? Sementeryo at punerarya. Yan lang kumita eh. Sinong nagastusan? Pamilya. Ngayon, matutuwa kaya ang Diyos sa kamatayan ng masama? Sabi ng Scripture, hindi. Doon lang ang Diyos natutuwa sa mga taong matutuwid. Una, matuwid ang Diyos, pero ang tao kapag matuwid, ibig sabihin, ginampanan niya ang manifestation ng Espiritu ng pagparito. Walang iba ang ating Diyos. Ngayon, ipinakita ng Scripture, again, chapter 16, verse 15 ng Revelation. Chapter 16, verse 18. Amen. At nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog at nagkaroon ng malakas na lindol na di nangyari kailanman mula ng magkatao sa lupa. Isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakilakilabot. Hallelujah. Ang audit na bagyo po, ilang daang kataong patay at ilang milyon ang damage po. Surigao, sa Libby, sa iba't ibang lugar. Mahina pa yun. Kaya sa binanggit ng Revelation chapter 16, mga kapatid kay Kristo. Pag nanood po tayo sa FB po, yung bagyo sa ibang bansa, na kinuha po ng kamera. Malaala ko po yung panahon ko na nadatnan ng bagyong undang. Kung naalala niyo po yan. Mas malakas sa undoy. Kung sa Bisaya, di mo undang ang bagyo pag hindi nangatumba lahat ng bahay. 3 days walang kain, gutom, yung walang mga lupa, yung mga saging na tumba, kinukuha. Parang nagkaroon ng nakawan ng time yun. Kaya sabi ko, ang hirap pala pag nagutom. Pero, mas mapalad ang nasa probinsya sapagkat makakain ka doon ng mga luyat na kanin, luyat na saging, kamuting kahoy. Ay dito sa Metro Manila, pag nagsarang palengke, sarang grocery, saan tayo bibili ng bigas? Pastor, nag-stock naman ako ng isang sako. Ilang araw lang yan. Pastor, may isang budiga na akong bigas. Ilang karami kayo? Aabot ba ng 3 years and a half? Hindi pa maubos yun? Ubos din yun.
Sabi ko, nasaan si Jesus? Sa paradise. Ilang pagkain ang binabaon ni Jesus doon kung literal? Ilang sakong bigas? Ilang sakong grocery? Di ba po? So, sa makatuwid, ang spiritual understanding po dito, mga kapatid kay Kristo, ang binigyan din sa Scripture, yung mapalad, yung nagpupuyat. Anong klaseng pagpupuyat? Iniisip natin yung pambayad sa kuryente ba? Pambayad sa tubig, pambayad sa lahat ng bayaran. Doon ba tayo nagpupuyat? Minsan sa gabi, di tayo nakatulog. Yung mga yun, paano nagpupuyat? Iniisip yung anong sabi ni sister? Cellphone. Lahat tayong mga tatanda, cellphone din eh. Ang apo natin, halos wala nang tulog sa cellphone. Pag pinagalitan mo at kontrolin, hindi ka lang papansinin. Lahat ngayon. So, redeeming the time because the days are evil, Timothy chapter 3. So, ang panahon natin kailangan pagpupuyat. Ngayon, ibang pinagpuyatan ng tao. Saan ang mangyayari sa panahon natin? Kung ang kaisipan natin ay literal na pagparito. Paano? Anong mangyayari sa panahon natin? Wala nang ibang days eh. Sapagkat ang days natin ngayon last na. Ang last prophet na sinisend ng Diyos, ng Almighty God, si Jesus Christ. Siya ang katuparan. Ng first day of the week, ng seventh day of the week, ang katuparan si Jesus Christ yan. Ang last day siya. Babalik siya, spiritual. At hindi na literal sapagkat ang church ang literal. Ang church ang literal, ang Espiritu Diyos, papasok darating siya sa church para i-implement yung perfect celebration ng Panginoon sa panahon natin na sinira po ng ating kinagisnan. Sinong magtuturo niyan? Graduate ng Bible School? We are not agree to those graduate of Bible School. Pero ang magtuturo niyan is Espiritu Santo. Ngayon, ang sabi ng Romans chapter 8, pakibasa nga. Romans verse Tingnan mo sa verse 8. Romans chapter 8 verse 6. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng espiritu ay buhay at kapayapaan. Pag inisip natin darating siya physically, anong sabi? Ang kaisipan ng laman ay Kamatayan. paano kung siya darating? Mainip ka. Di babalik ka sa sanlibutan. Ang sabi, kailangan magpupuyat. Kung hinihintay physical, abutin ngayon ng edad mo 80, 90, hindi pa siya dumating. Ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Pero ang kaisipan ng espiritu, Kapayapaan. Buhay at kapayapaan. kapag nag-iisip tayo ngayon spiritual, coming of the Lord, buhay at kapayapaan. Dumating yung pagsubok sa atin tulad nangyayari ngayon, ang buhay manatili sa isang tao na walang kaguluhan kundi kapayapaan. Magkaguluman ng ibang panig ng daigdig, ikaw ay mapayapa. Iyon ay trabaho ng banal na espiritu. So, ang scripture po nagdidiin, mga kapatid kay Kristo, pagdating ng last days. After, doon po sa unknown time, coming of the Lord, spiritually, ididiin po natin ang last days kung sino talagang katuparan yan. Okay. Praise God. Pakibasa po sa chapter 6 verse 39 ng sulat ni Apostol Juan. 6:29. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman, kundi ibangon sa huling araw. Hallelujah. Ang huling araw si Kristo. Ang na kay Kristo, anong sabi ng Scripture?
Ito ang kalooban ng Diyos. Ang lahat na binigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anak. Ang na kay Kristo na binigay ng Ama sa Kanya ay hindi niya pwedeng iwala yon. Iyong ibigay ng Diyos na manifestation sa church, pag pinahayag sa isang leader, sa bawat individual, huwag ko at mo iwala yon. Bakit? Kundi ibangon sa huling araw. Kapag hindi niya winala yung binigay ng Diyos sa Kanya, ibabangon siya sa huling araw. Not only by physically, also spiritually. Ibabangon siya. Sapagkat kung ikaw at ako ay gagamitin ng Diyos na maging instrumento para itayo ang kaunawaan na ito na hindi na pinagpatuloy sa ating panahon, kahit mayroon kang kanser, kahit mayroon kang kanser sa buto, kanser sa bituka, kanser sa puso, lahat ng klaseng sakit, ibabangon ka ng Diyos, gagampanan mo yung trabaho ng Espiritu Santo, literally, ikaw yung gagamitin ng Diyos na instrumento. O di ba napaka-importante ng taong gano'n sa paningin ng Diyos? Ang binigay ng Diyos sa Kanya, iningatan ni Kristo. At yung binigay kay Kristo, binigay din sa atin. Nung binigay sa atin, ginampanan natin. Amen. At yung pagganap sa atin, natin, sa binigay ng Ama kay Kristo at binigay sa atin, iniingatan natin yun. Sapagkat wala ka na sa ilalim ng kamatayan, kundi binangon ka ng Diyos mula sa maling paglilingkod sa Diyos. Ibig sabihin, ang buhay natin ngayon, hindi na naka-address para sa sementeryo. Yan sabi ng iba, tingnan ko nga kung hindi mamatay yung mga taong yan. Bakit namatay si ganito may kanser? Bakit si ganito namatay may ganitong sakit? Ako ang masasabi ko po, mga kapatid. Kung nakasulat si Biblia at ginampanan natin, kung baguhin nyo, kayo na magbago. Ako hindi na. Kung ang opisina ng Office of the Bishop, 12 pataas. Kung natupad natin ang itinakda ng Biblia sa pamumuno ng banal na Espiritu, pinakamasaya na tayo sa buong mundo. Dahil ang buong mundo, pati mga born again na yan, nakikiayon na sa takbo ng mundo. Bakit po? Dahil ang mga nasa laman ay patay. Ibig sabihin, ang lahat ng celebration niyan, hindi tayo nagtutukoy ng mga gawain. Mga celebration na hindi pinangunahan ng banal na Espiritu, lalo sa mga gawain paglilingkod sa Diyos, patay. Ang tamang celebration yung binuhay na maguli sa unawa na kung ano yung tinakda ng Biblia at hindi ginampanan na yun. Kayo ba'y natatakot sa pandemic? Kayo ba'y natatakot sa virus? Physically, maramdaman natin parang isang taong patay. Ang lakas-lakas niyang kahapon, wala na eh. Nakita ko na lang, di na humihinga. Na hindi alam ng pamilya. Kaya pala, pumunta doon sa ganong mga lugar. Nagpaalam na pala yun. Ito mga ganong kwento. Kausap ko lang kahapon yun eh. Ngayon wala na. Walang nakakaalam. Sinong nakakaalam? Walang nakakaalam. Pero, ang sabi ng Scripture, John chapter 6 verse 39, binasa kanina. And this is the Father's will which hath sent me, that of all which He hath given me, I should lose nothing. Amen? Kaya galit po ako, mga kapatid kay Kristo. Hindi sa galit physically. Bakit mo babaguhin ang revelation na ibibigay ng Diyos sa iyo? Ay kasi, sabi ng mga youth, sabi ni pastor, sabi nito, saan ka ba natatakot? Mawalan ka ng membro, mawalan ka ng pastor, mawalan ka ng katimbang. Matatakot ka sa darating. Sapagkat kapag pinahiya ng tao ang Espiritu Santo, physically sa kanyang katawan, yung end of days niyan talagang nakakahiya ka. Pagdating ng end of days. Amen? Ang sabi ng Scripture,
palibasa ang espiritu hindi nakikita, kaya yung iba baliwala lang. Wala lang. Parang iniisip ng marami, may pera naman ako, may pangsaing, may pambili ng grocery, may pambayad. Okay na yan. Pero ang pagparito ng Diyos, walang makakalam. Next scripture. Chapter 11, verse 24. John. John 11:24. Si Marta ay nagsabi sa kanya, nalalaman ko po na siya'y magbabangon ulit sa pagkabuhay na maguli sa huling araw. Tuloy. 25. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y namatay, gayon may mabubuhay siya. Nabuhay si Lazaro. Amen. Nabuhay. Two kinds of faith. Wrong faith and perfect faith. Pwede kang mananampalataya sa Panginoon, pero yung isa permissive will, yung isa perfect will. Gaganap ka ng kapistahan ng taunan, lingguhan, tiyakin natin kung ito by perfect will of God. Titiyakin po natin sapagkat ang pagtiyak po ay sa pangunguna ng Banal na Espiritu. Kaya tinanong si Christ ng kinakapatid niya sa laman na si Lazaro ibabangon muli. Sapagkat ang turo din na inintindihan nila, mayroong pagkabuhay na maguli sa last days. Eh hindi niya alam ang karap niya last days. Si Jesus Christ, siya yung last days. Ang tinutukoy na last days si Christ. Ang tinutukoy na pagkabuhay na maguli, kaharap niya. Nang sabi ng kaharap niya, which is our Lord Jesus Christ, ang sumampalataya sa akin ay na si Lazaro, bagamat mamatay, pero mabubuhay siya. Nabuhay si Lazaro. Amen. Sa ating panahon, spiritual na buhay tayo. Ito yung unawa mula sa Espiritu Santo na binuhay ang ating saradong kaisipan, patay na kaisipan sa paglilingkod sa Diyos. So, among the thousands and the millions of people, sabi ng Revelation chapter 18 verse 4. Pakibasa po. Revelation 18 verse 4. Paki-start po sa verse 1. 18 verse 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay nakita ko ang ibang anghel na nanaog mula sa langit na may dakilang kapamahalaan at ang lupa ay naliwanagan ng kanyang kalwalhatian. Bago magpatuloy si Pastor Arman, bumaba ang anghel saan galing? Mula sa langit. Isipin niyo po iyang spiritual na pagparito. Tuloy mo, Pastor. Verse 2. At siya'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, naguho ang dakilang Babilonia at naging tahanan ng mga demonyo. Ibig sabihin po, kung ang paglilingkod sa Diyos mali, at kung ang tao hindi naglilingkod sa Diyos, ngayon pa lang, we are assuming 101% talagang i-destroy ng Diyos yan. Naguho, tuloy. At kulungan ng bawat espiritong karumal-dumal. Tahanan ng demonyo, kulungan ng espiritu ng karumal-dumal. Tuloy. At kulungan ng bawat karumal-dumal at kasuklam-suklam ng mga ibon. Yes, God. Tuloy. Verse 3. Sapagkat dahil sa alak ng galit ng kanyang pakikiapid, ay nagaguho ang lahat ng mga bansa. At ang mga hari sa lupa ay nangakiapid sa kanya. At ang mga mangangalakal sa lupa ay nagsiyaman dahil sa kapangyarihan ng kanyang kalayawan. Amen. Verse 4, at narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, mangag silabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa kanyang mga kasalanan, at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. Katuwiran ba yan na lumabas na ako sa dati kong church, nakalabas na ako, hindi na ako mahawa sa salot na yan. Ang katuwiran po na yon, hindi yun ang tamang katuwiran. Ang tamang katuwiran, yung tayo po ngayon ay nakatanggap ng spiritual na kaunawaan
sa coming of the Lord. Higit sa lahat, tayo ay nakalabas na sa kulungan ng demonyo. Sino naglabas sa atin? Pastor natin? Hindi. Walang ibang naglabas sa atin. Ang Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Ano yun? Kaya pa tayo lumabas kasi may rapol? Napulot ang pangalan ni Sister Bilia. Sister Bilia, napulot pangalan mo, lumabas ka. Hindi po gano'n. Talagang plano ng Diyos na tayong magkakapatiran na kita-kita, nakatakda tayo para tuparin yung 7 na tinago na yan at nahayag sa ating panahon. Yung made by God. Ang Sabat, ginawa ng Diyos. At hindi ang tao para sa Sabat. Ang ginawa natin ngayon, hindi atin kundi iyong pagpapatuloy sa ginawa ng Diyos na ang katuparan si Kristo, na ang katuparan physically, ang church, na tayo ngayon ay gumaganap. At hindi na tayo naiinip, hindi na tayo naghihintay sapagkat dumating na sa atin ang banal na Espiritu upang palakasin tayo higit sa anumang baksin laban sa kahinaang mangyayari. Anumang dumating na kidlat, lakas, bagyot, lindol. Ang sabi kanina, iyong mga nagpupuyat ay mayroong kapayapaan at katiwasayan, higit sa lahat ang kagalakan sa bawat araw sa paglilingkod sa Diyos. Kaya ito po ang ating pinasalamatan, pinapapurihan sa Panginoon, na dinidiin natin ang spiritual coming of the Lord. So sa atin pong mga kapatid sa pananampalataya sa iba't ibang panig ng daigdig, we are hosting today. God bless po sa inyo. God bless po sa YouTube and FB. Lobe ng Diyos na tayo ay patuloy na partner sa spiritual and literal. Kami po ay umaasa sa Diyos na kayo ay maging instrumento. Kami din. At sa maliit na opisina na ito ay malawak pong marating sa pangunguna ng banal na Espiritu. So sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Happy Christ Sabbath today. God bless.